paano kayo nagsimula naman sa volleyball? Mm. Ikaw muna, Gemma. Ako po, grade 4 po, nag-start na akong maglaro. Pero bago po nun, yung father ko kasi coach po siya ng volleyball. So kaya napalapit ako sa sport na volleyball po. Then, before nun, di sila po may mga liga po silang pinupuntahan. So sumasama kami buong family kasi ano po kami, mahilig po kami sa sports, yung family namin. So pag kunyari may mga, sa Laguna po kasi kunyari mga regional meet, mga ganyan po. So sasama kami, manonood lang po kami. Kasi yun po, hindi naman din po ako pinush mag-volleyball. Siguro, ano lang, nasa dugo na talaga. Kaya parang yun po, nung grade 4 po ako, dun po ako nag-start mag-training na po. Pag sa Laguna ba, ang break time ninyo, ang kinakain nyo buko pie? Kasi Healthy hindi po, spasol po. Kaya lumakas mag-volleyball. Oo, nakakalakas pala ng volleyball yung espasol eh. Tapos yung, ano mo, yung, nung time ba na yun, nung nag-uumpisa ka, ano ka na, parang ayaw mo, or talagang excited ka every time na may volleyball? Or may iba kang gustong sport na ayaw? Ay, hindi. I think volleyball na po agad. Yung nilove ko na talaga siya agad po. Ano nang pinakamalaking tosinong na ano mo? Nasugatan. Hindi ba tosinong tawag doon pag nakaskas ka sa Nakaskas, oo. Hindi masyado po. Kasi, madepensa po ako. Ano lang, joke lang. Hindi po ako maano. Hindi ka dumadive? Hindi masyado. Maliliit lang naman po yung mga sugat. Actually, ang malala lang po nangyayari sa akin na sprain po ako lagi. Mas malala pala sa sea. Oo, yung sugat ko hindi masyado po. Maingat naman sa sugat. Mas malala ang sprain kaysa sa sugat para sa inyo? Yung sugat kasi ano lang Sa sa balat lang. Kaya mo Hindi pang pa. maglaro eh. Pag sprain, hindi. Hindi na, wala na. Pahinga, no? May ano yun, parang mapapahinga ka for one season. Hindi naman. Po. Pag sprain po, light, mga 1 week lang, 2 weeks, okay na po yan. Ano yung pinakamalalang injury na nangyari sa'yo? Ayun na nga. Ayun na nga. Ako po, na-dislocate yung ankle ko. Yung ankle ko, di ko alam mahilig. Kamusta naman yung uncle mo? Hindi, iba yun. Siya yung naglaro yung uncle na yung naglaro, no? Nag-dislocate yung uncle. Tito! Ano nangyari sa'yo? Nag-dislocate si uncle. Ano nangyari? Na-shete siya. Kasi, Nasyete. opo. So, yung Ano kalaban, ibig sabihin pumasok siya. Halos, Na-sprain parang, ka. oo, naapakan ko siya. So, yung napasok niya, Nag-seven. halos buong legs niya na. Then, pag landing ko po, naapakan ko siya dun sa shin niya. Then, yun po, na-shete na siya. Sakit. Yes. Nanonood kayo ng Haikyuu? Ako. Pero hindi ko natapos. Hindi mo natapos. Simulan ko lang. Ang ganda nun eh. To be blind! Hi! I-memorize ko kasi yung yung first verse nun eh. Tsaka yung itsura nila parang, ano yun? Minsan yun yung pagmagising ko, yung team song ng Haikyuu. To be blind! Hi! Seto chito namida de. Masyado talaga. Hikaru chubasa de. So, balik tayo sa'yo. Yun lang yung portion, sinalo ka lang yung sa kantahan. kanina. Oo. Paano ka naman nag-start sa volleyball? Ako naman, hindi volleyball ang una kong sport. Badminton talaga. So, nag-start ako mag-badminton mga 7 years old, ganyan, hanggang high school. Tapos, nagkataon na yung coach namin ng volleyball sa school, siya din yung coach ng badminton. So, inaya lang niya ako na, gusto mo i-try mag-volleyball? Kasi mataas daw ako tumalon, ganyan. So, tinry ko lang. Tapos, hanggang sa nagustuhan ko siya kasi yung event ko sa badminton, singles. So, pag ko-compete ako lang mag-isa. May single pala sa volleyball? Gagay. Badminton pala, sorry. Badminton. Sabi ko ba volleyball? Ay, badminton. Play BTR. Challenge. Yon. So, nagustuhan ko yung feeling na may teammates. Kaya, nag-grow yung love ko sa volleyball. Pag ganun ba, pag may teammates ka, pare-pareho kayo, parang mas less yung kaba?
siguro kasi may kasama Sasama, ka. may Oo, sasama. tsaka parang hindi lang sa'yo lahat ng ng weight nga nung... Compared sa badminton na mag-isa ka lang, Mm. mas less yung kaba ninyo. Tsaka paano yung pep talk ninyo madalas pag sa team? Sana mag-isa na lang ako, no? Para wala na pep talk. Hindi, kasi ang mantra ng team namin ay good Good vibes, vibes. creamline. So, yun madalas naming pep talk din every huddle, no? Na Mm. try lang namin i-enjoy kung ano yung yung nangyayari, di ba? Yun. Kasi may ibang may ibang parang nila, yung competition talaga, walang matatalo. Pag natalo kayo, putang. Dumating ba kayo sa ganong coach? Ay, hindi naman po. Maswerte naman po, wala namang coach na gano'n po. Ikaw wala din. Wala naman. So, sino mas nag-i-inspire, sino nagiging source of inspiration ninyo madalas kapag sa team ninyo, sa Creamline? Siguro, bukod sa isa't isa, yung Water boy. sacrifice. Yeah. Yung sacrifices din talaga namin na araw-araw naming ginagawa, lahat ng hirap namin sa training, lahat ng, yun nga, gigising ka na maaga, di ba? Araw-araw. So, pag naisip namin yung hard work and sacrifices na yun, yun din siguro yung nagiging inspiration namin maglaro. Oo. At saka, siguro po, isa na rin yung management namin. Kasi, sobrang maalaga po sila. Yung talagang, yung gusto mo, makabawi sa sa kabaitan nila po sa Mas maganda yun. Magandang inspirasyon yun, yung management, di ba? Kung maayos yan, maayos ka rin, Yes. bibigay mo rin lahat, di ba? Tsaka nanggagaling yung inspiration sa hindi pilit. Apo. Yes. Kasi pag pinilit mo, lalo silang madidismaya eh. Lalo kayo madidismaya pag ganyang klaseng approach. Tapos magkakaroon ng pressure. Yes po. Pero kayo, dahil doon sa ganong klaseng pamamalakad, hindi kayo may pressure pa ba na nararamdaman? Meron po. Hindi naman po siya nawawala. Kasi, for the longest time po, yung Creamline, madaming championship na po yung napanalunan po. So, mabigat siya na parang kailangan mong kasi hindi na kasi pwedeng bumaba ka. Kailangan consistent ka nandun sa top. So, ang hirap na every year talagang kailangan ma-maintain mo yung momentum na yun. Eh ngayon po medyo tumataas talaga yung level ng competition, kaya medyo iba din yung namin yun. Nag-iiba din yung program ng trainings, ganyan. At kung paano kami mag-a-adjust sa mga gantong Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.